sa bawat isa sa atin. Good evening po sa lahat. Ayan. Sa mga naka-join po at magjo-join pa, ay blessed evening po. Sa bawat isa po sa atin, may mga kanya-kanyang season ng buhay, at may mga oras po na tinatawag tayo ni Lord para mag-shift, para mag-step up, para mag-level up pa. At ang tawag po doon ay crossover moments. Ayan. So, hindi lang po tungkol sa pagtawid po sa bagong taon o bagong goal mo sa buhay, kundi po isa pong crossover moments na papunta po dun sa mas malalim pa na pagtawag at mas malalim pang karanasan sa presensya po ng ating Panginoon. So, ako po si Sister Jazz from Crossover Christian Family Church. At welcome po ang lahat dito, sa crossover moments. Ayan. So, isa na naman pong online devotional at invitation din po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin patungo po dun sa mas malalim pa, na paghakbang ng ating pananampalataya sa Diyos. Mas malalim pang paglapit sa Kanya at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So, hindi po talaga laging madali. Pero, ang katotohanan, kasama po natin ang Panginoon. Kaya, patuloy lang mga katawid, at huwag pong aatras. Kaya ngayong gabi po, patuloy nyo akong samahan na hanggang dulo para magabayan po tayo at mapaalalahanan ngayong gabi ulit, ng mga salita po ng ating Panginoon. At hayaan nyo po akong i-share ngayong gabi. Nasa aklat po tayo ng Hebreo. Ayan, Hebreo chapter 10, verse 19 to 22. Ayan, pero bago po tayo magpatuloy, let us pray po muna. Dakila naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito, na binigyan mo muli kami ng pagkakataon na maranasan ang iyong presensya. Bigyan kami ng chance, Panginoon, na muling makalapit sa iyo, at ang dalangin po namin, manguna ka. Ikaw ang mangusap, ikaw ang kumilos, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ay tulungan kami at gabayan. Kaya ikaw lamang ang aming tinataas ngayong gabi. Ikaw ay maparangalan sa pangalan mo, Jesus. Ito po aming panalangin. Amen and amen. So, muli po, ang ating pong teksto ay sa aklat po ng Hebreo, chapter 10, verse 19 to 22. At, tanong po muna, na-experience na po ba natin yung moment, na tatawid ka sa isang napakahabang tulay? Ayan. Tapos yung tulay na yon, uuga-uga na parang alanganing daanan. Tapos, naroon syempre, yung kaba natin, yung takot natin, Pero dahil alam mong kailangan mong lumipat o makatawid doon, kasi nandun yung pupuntahan mo. So, ganun din po yung ating buhay espiritual, mga kapatid. May mga crossover moments po tayo na mula sa luma, papunta sa bago, mula sa separation, papunta sa reconciliation. So, yun po yung ating topic. Separation, then meron pong reconciliation. So, parang graduation po, iiwan mo na yung school mo, yung mga dati mong, yung mga kaibigan mo, di ba? Magkakaroon ka na ng bagong mga friends ngayon. Yung routine mo dati, may iiba na. Tapos, meron ng, papasok ka na sa panibagong stage ng buhay mo. Nakakatuwa, pero minsan po, nakakakaba. So, ganyan din po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa atin, mga katawid, itinawid tayo ng Diyos mula dun sa pagkahiwalay sa Kanya, papunta po sa buhay na meron ng access, meron ng paglapit, malaya na tayong makalapit sa Panginoon. So, ang aklat po ng Hebreo, sinulat po para sa mga Jewish believers. Ayan. Sila po kasi ay natatempt bumalik dun sa luma nilang tradisyon at rituals noong panahon na yon. At nahihirapan po silang magtiwala na yung ginawa po ng ating Panginoon Jesus dun sa cross ay sapat na. Kaya po dito, ipinapaalala po sa kanila na dahil sa dugo na tumigis po sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon Jesus, wala nang harang, wala nang pader, kundi bukas na po ang daan papunta po sa presence ng Lord.
So, noon po kasi, ay may malaki pong separation. Ayan. Yun lamang pong mga high priest o yung mga saserdote na matataas, na mga paring matataas, sila lamang po yung makaka-enter o makakapasok sa Holy of Holies, sa dakong kabanal-banalan. Once a year po, tanging sila lamang, yung mga high priest lamang, yung makakapasok doon, at minsan sa isang taon. At meron po silang dalang dugo ng alay para sa kasalanan po ng bayan. Makikita natin yan sa Leviticus 16. Pero dito po, nang mamatay po ang Panginoong Hesus, napunit po yung harang o yung veil o yung napakalaking tabing ng templo. Makikita naman natin yan sa Matthew 27:51. Sabi doon, biglang napunit sa gitna ng tabing ng templo, ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ayun. So, ito po kasi yung time na si Jesus naghirap, nagpakasakit dun sa krus, namatay para sa ating kasalanan. Ibig sabihin po, wala nang separation. Si Jesus mismo ang naging sacrifice. Kumaga siya yung nagsakripisyo, naging sacrifice. At siya rin yung dakilang saserdote po natin na nagbukas po ng daan patungo sa presensya ng Diyos. Kasi dati, yung high priest lang nakakapasok sa dakong kabanal-banalan, sa Holy of Holies, at nandun yung presence ng Lord. Pero nang dumating si Jesus, may access na po tayo, may direktang access na po tayo sa presence ng Lord. Kaya po dito, ibig sabihin po, wala nang separation. Kaya itong Hebreo chapter 10 verse 19 to 22, yung binabasa po natin ngayon, hamon po sa atin, na dumapit ng mayroong tiwala at malinis na puso sa Diyos. Kumbaga, hindi dahil sa ating sariling galing, kundi dahil po sa dugo na isinakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, lahat po ng nananampalataya, tumanggap sa ating Panginoong Jesus, may direct access na po sa Diyos. Ito po yung crossover moment natin. Mula sa separation, papunta sa reconciliation. 2 punto lang po ngayong gabi ang makikita po natin dito. Unang-una, may kumpiyansa na tayong lumapit sa Diyos. Ang sabi dun sa Hebreo chapter 10 verse 19 po, sa verse 19. Mga kapatid, dahil sa dugo ni Jesus, tayo'y makalalapit ng may buong tapang sa banal na dako. Amen. Ang pagkakamali po natin, hindi po hadlang para lumapit sa Diyos, kundi ang dugo po ng ating Panginoon Jesus nagbigay po sa atin ng VIP access na makalapit po sa Kanya. Hindi po yung kasalanan natin ngayon, kahapon, nakaraan, hindi rin po yung kahinaan natin o yung pagiging mabuti o mabait natin yung magde-define kung pwede ba tayong lumapit sa Diyos, kundi po yung dugo mismo ng ating Panginoon Jesus nagbukas ng daan, ng way, ng access sa presensya po ng ating Panginoon. Kung naisip po natin Lord, hindi ako karapat-dapat na lumapit sa iyo kasi may kasalanan ako . Pero tandaan po natin na hindi po natin access card yung good works o yung ginagawa po natin, okay? Kundi po nabuksan nga po yung way dahil sa blood po ng ating Panginoon Jesus. Yun yung naging passes natin. Kaya kahit ilang beses man tayo magkamali, hindi po tayo rejected. Lagi tayong binibigyan ng chance ng Lord at i-grab po natin yun. Ang cross, nagpapatunay na you are always welcome. Welcome po tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi naman po tayong perfecto, tama po. Pero kapag nagkamali po tayo, huwag po tayong lalayo sa Panginoon, kundi mas lumapit pa po tayo sa Kanya. Halimbawa, nahulog tayo sa temptation at nahulog pa ulit sa temptation. Ang normal instinct natin, umiwas, nakakahiya, titigil na sa church, hindi na magsisimba, hindi na magpapakita. Pero ang tamang response po, mga kapatid, sinasabi po dito na bumalik tayo agad kay Lord. Sabihin natin ang totoo sa Kanya, confess our sin,
at maniwala po tayo na tatanggapin tayo ulit ng Panginoon. Di po ba, ang sabi po sa 1 John 1:9, ang sabi po doon, kung ipapahayag natin o ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, sabi doon, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. If we confess our sin, mga kapatid, He is faithful and just and will forgive our sin and purify, lilinisin tayo. So, gawin po nating first response si Lord, di ba? First response ang Panginoon, hindi last resort. Ayan. Sa problema sa pera, sa stress sa trabaho, ano po? Sa sakit na hindi mo maipaliwanag, bakit ba paulit-ulit na lang, Lord? Instead po na tumakbo ka sa FB, mag-post ka, o kaya naman mag-complain ka sa mga nasa paligid mo, ang una po nating gawin, lumapit po tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, hindi ko po kaya. Aminin natin, mahina tayo. Kailangan po natin ang lakas ng Panginoon. I-claim natin yung access natin through prayer. Ayan. Sa pananalangin. Kahit short lang, kahit maikling panalangin lang. Sabihin lang po natin, Lord, nandito po ako. Tulungan mo po ako. Lord, hindi ko po kaya, kailangan po kita. Kung may problema tayo, iakyat po natin agad yon through prayer. Kung may blessing naman, pasalamat din po tayo agad through prayer. Lord, salamat po. Ang sabi po dito, Jesus did not die para manatili kang malayo. He died so you can come close without fear. So, pangalawang punto po ang sabi dito, pwede na tayong lumapit ng buong puso at may intimacy. Ang sabi dun sa verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na puso at may lubos na pananampalataya, sapagkat nalinis na ang ating budhi at nahugasan na ang ating katawan sa dalisay ng tubig. Hindi ka lang pinapayagan ng Diyos na lumapit. Hinahangad din po ng Lord yung intimacy natin sa Kanya, yung presensya natin sa Kanya, at pagtitiwala natin sa Kanya. Ang tawag dito, hindi lang open access, kundi open arms. Nakabukas ang mga palad ng Diyos para tanggapin po tayo. Ang Diyos mismo, hindi lang po nagtayo ng pintuan, siya din mismo yung nagbukas ng pinto mismo nito at tumatawag sa atin. Halika mga anak, lumapit kayo. Ayun, no. Minsan iniisip natin, siguro busy si Lord kasi hindi niya nasasagot yung mga panalangin natin eh. Pero ang totoo po mga kapatid, mas excited pa po ang Panginoon na makasama po tayo, makaniig po tayo. Tayo pala yung busy. So, iniimbitahan po tayo na maging malapit tayo sa ating Panginoon, magpahinga po tayo sa Kanya, maranasan po natin ang Kanyang presensya. Kaya ang sabi dito, di ba, lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na puso at may lubos na pananampalataya sa Kanya. Intimacy is God's desire. Yun po ang nais ng Lord. Hindi obligasyon, kundi relasyon po sa Kanya ay dapat na mabuo po sa atin. So, yung mga application natin, siyempre maglaan tayo ng intentional na oras sa Diyos, kahit 5 to 10 sa umpisa, sa umaga, bago tayo mag-scroll, bago tayo matulog, sabihin natin, Lord, nandito po ako, gabayan mo ako, di ba? Read one verse at a time, pray one prayer, di ba? Listen in silence. So, gawin po natin na siya ang kasama natin sa bawat araw. Hindi lang sa linggo, sa time ng pananambahan. Kaibiganin po natin, mas lalo ang ating Panginoon. Habang naglalakad tayo, Lord, samahan mo ko. Ituro mo sa akin ang way na dapat kong lakaran. Nagluluto ka, Lord, gagawin ko to dahil nais ko mapapurihan ka. Diba? Nag-aaral ka, gagawin mo yung tama, pagbubutihan mo, nagtatrabaho ka, magiging tapat ka, di ba? So, i-practice po natin yung sincerity. Hindi performance. Ayan. Kasi, ang sabi nga dito, hindi natin kailangan mag-sound na holy tayo. Para mag-pray. Kundi, pwede po tayong mag-pray na, Lord, ang hirap ng araw ko, kailangan kita, pero salamat, Lord, nandyan ka palagi.
Ang gusto ng Lord, yung totoo tayo. Hindi po peke. Ano po? Hindi yun dahil maganda lang sa tainga. Ano po, yung sa panlabas, kundi yung heart natin, laging issue yung heart. So, ibalik po natin yung puso sa ating Panginoon, minsan kasi nakikita natin parang routine na lang, simbahan, worship song, prayer, tas uwi na. Hindi, kumbaga wala doon yung puso. Pero yun ang po ang nais ng Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya dahil mahal po natin ang Panginoon. Ang sabi po dito, last na po, hindi ka lang nililigtas ni Jesus sa kasalanan, kundi inaalok po tayo ng relasyon na hindi natin makukuha sa kahit sino pa man at sa kahit saan man. So, kung bibigyan po tayo ng pagkakataon na magsimula ulit, saan po natin gustong tumawid? Ayan. So, anong separation po ang gusto mong iwanan at anong reconciliation po ang gusto po nating maranasan? So, purihin ang Lord sa gabing ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po nagpapasalamat kami sa gabing ito. Salamat sa mga paalala. Salamat dahil may direct access na kami sa iyo. Salamat sa ginawa mo dun sa cross. Salamat dahil makalalapit na kami sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami at paging dapatin palagi. Ikaw ang manguna, Panginoon. Gabayan mo ang aming bawat hakbangin, ang bawat ginagawa, ang bawat iniisip namin, Panginoon. Nagbigay ito ng kapurihan at glory sa iyong pangalan. Hawakan mo aking mga kapatid na naririto. Salamat sa buhay nila. Nagpapatuloy, naglulong, Panginoon, nauuhaw sa presensya mo, Panginoon. Lord, ang dalangin ko, katagpuin mo sila. Maranasan nila ang dakilang presensya mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Bless them, O God. Sa mga may sakit, patuloy mong pagalingin. Sa mga nangangailangan, patuloy mong tugunin, Panginoon. Ikaw, Panginoong Diyos, ang aming dakilang saserdote, ang aming manggagamot, ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang lahat, Panginoon. Kaya Lord, iniaasa at ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Manguna ka sa amin, pagpalain mo kami, at gabayan. Sa pangalan mo, Jesus, ito po aming panalangin. Amen and amen. So, maraming salamat po mga kapatid, mga katawid. So, bukas po ulit, magkita-kita tayo sa crossover moments, God bless po. God bless po.